So ayan mga kabrid, oh. Nakakuha na tayo doon ng isang ganito. Tapos ito pa, dinagdagan pa natin at pinadagdagan po ni Pinsan. Gagamitin natin pang papaksiwin natin yung yellow pin. Tapos patutuyuin sa paksiw, tapos gagataan. Tapos ito ang ano natin, ginataan na gamit ang malunggay mga kabrid. So nakita nyo naman mga kabrid, fresh na fresh, hinihingi lang mga kabrid dito sa Bicol namin mga kabrid. So tara, samahan nyo po ako sa paglalathala at pagpapakita ng naging sistema natin mga kabrid. Wow. I-share din natin ang mostly ang pangkaraniwang nangyayari dito sa probinsya mga kabrid. So tara, let's go. Ayun yung bahay ni Pinsan mga kabrid. Meron siyang maliit na karinderya kabrid. Tapos yun ang ginagawa, kinabibisihan niya. Kabrid, good morning po and good morning po sa inyong lahat. Ito mga kabrid, pakita ko sa inyo buhay probinsya early in the morning mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mga kabrid sa paglalathala ngayong araw na to, sa pagpapakita ng isa na namang experience ng isang GPC backyard nung umuwi kami dito sa Bicol namin mga kabrid. Bulan, Sorsogon mga kabrid, malapit na po sa Matnog. So tara, samahan niyo ako mga kabrid. Ayan o, morning po, palayan, and then napakatahimik, mga huni lang ng ibon at mga manok ang makikita natin. Ayun ang araw, bagong sikat lang mga kabrid. Tapos kami po ay kukuha ng malunggay mga kabrid dahil magluluto kami ng masarap. Yung kaibigan natin is binigyan niya tayo ng libre mga kabrid sa yellow pin mga kabrid. Tapos ayun niya, babawian na lang natin yung mga kabrid mamayang gabi mga kabrid. So tara, magputol-putol na tayo ng mga malunggay mga kabrid. Luluto tayo ng masarap. Luluto tayo ng masarap mga kabrid. Samahan niyo ako magpitas-pitas tayo ng malunggay. Malunggay there. Ayan, dito hinihingi lang talaga to kabrid. Hinihingi lang sa mga kapitbahay. Samahan niyo na ako mga kabrid So, galing nga kami dun sa palengke. Tapos sabi sa akin, abangan ko daw siya na ng isda. Kaya bibigyan niya daw ako ng tuna na ulo. O syempre, ihawin daw. Syempre, kukunin natin yun kasi bihira tayo makatikim ng ganun, yung ulo ng malaking isda. Tapos, iihawin lang namin. Kaso, ang ginawa, binigyan niya na lang tayo ng isang buo na yellow pin. Ayun nga mga kabrid, so ayun nga, andito na tayo sa palengke. Pinapunta tayo ng kaibigan natin na si paring GC. Shoutout sa iyo, Sir GC Himao mga kabrid. Best friend ko po siya nung maliit pa kami. Kami yung mga tipong noon nag-aaral pa lang matutong mabuhay. Marunong kami maglaot. What? Naglalaot po kami, kasama ko po yan. Siya yung nagsasama sa akin na maisama ako dun sa mga laot mga kabrid. So siya po ay nagtitinda na po ng may pwesto siya sa palengke. Nagtitinda siya ng mga ganitong klaseng isda mga kabrid. Yung mga pangmayaman yung tinda niya mga kabrid. Tuna, lilupin niya tuna mga kabrid. So ang sabi niya, bibigyan niya tayo ng ulo, tapos ipapaihaw niya sa akin, tapos patikim natin daw kay Commander ba yung mga tindang ganito mga kabrid, yung paranasin daw niya tayo ng masasarap na pagkain mga kabrid. So ayan tinulungan ko po siyang magbista or maghati-hati ng kanyang paninda mga kabrid sa habang nakikipagkwentuhan ba. So ayan hinati niya sa gitna mga kabrid. Tiningnan niya yung itsura ng laman mga kabrid kasi may mga tunang mapuputla, may mga tunang pulang-pula mga kabrid. So ayan pagtingin namin ng isa okay naman sana. Ayan parang sarap siguro nito kabrid. Sarap siguro nitong yung bang ihawin mga kabrid. So pagtingin niya hindi siya kumbinsido mga kabrid sa nakita niya itsura ng tuna. Kaya ang nangyari, nag-aalangan siyang bigyan tayo ng ulo. Sabi ko okay na yan, yung ulo na yan. Sabi ko yung lang, kahit bayaran ko na kasi malaki po yung ulo. Sabi niya sa akin, huwag pre, sabi niya sa akin. So, si Mrs. naman ay sumama. Sumama si Mrs. kasi ayaw niya
yung bang magpa-behind. Sabi niya sa akin, bakit gigising ka ng mga? Sabi ko kasi pinapunta ko ni GC Boy at bibigyan niya tayo ng masasarap na ulam, yung pwedeng maihaw-ihaw ba. Yung sabi niya, yung ulo daw ng tuna masarap ihawin. Tinuruan niya ako ng gagawing sauce doon na pangpahid habang inihaw, and then ayun nga. Sabi ko, tuloy natin. So, ayan o, pinuntahan ko na. Inano niya na yung ating iihawin mga kabrid. Ayan o, iihawin mga kabrid. Ayan. Yung ulo ng mismong tuna mga kabrid. So, makikita nyo mga kabrid yung sistema niya. Yung pagbabago sa buhay namin mula ng mga liit kami. Kahit ngayon, hindi niya pa rin ako, yung parang best friend talaga. Mga kabrid ang turingan ba. So, ilang taon kasama ko yan, kahit nag-aaral kami kasama ko siya. So siya yung minsan na tagapagtanggol ng naapi mga kabrid. Pag inaapi po si GPC dahil laging lampayatot mula noon, yan ang aking kaibigang mapagproteksyon mga kabrid. So napakasarap mabuhay yung mga kabrid, yung mga kabataan, mga alaalang kwentuhan namin, kasi sabi niya, nami-miss niya rin ng mga yung bang kahit boses lang ng kaibigan mo mga kabrid na makipagkwentuhan sa'yo, parang mga alaala ba. So kwentuhan kami ng kwentuhan. Tapos ito, sabi niya sa akin, pre, punta ka sa aking sa palengke, kasi may pwesto ako doon na maliit, nagtitinda ako ng mga ganito klaseng isda, bibigyan kita ng ulo. Yun ang naging usapan namin. And siyempre ako, ignorante din sa ulo ba, sa tuna. So ayan pinapos natin mga kabrid. Tapos nagpatulong siya pag kunting hiwa, and then ako naman isa mga kasi malaki ang puhunan nito. Yun ang ginagawa niyang negosyo mga kabrid. So ayan yan ang pangbuhay niya na sa pamilya niya. So swerte niya kasi maraming blessing bigay sa kanya ng asawa niya at sa taas mga kabrid. Mayroon siyang 4 daw na anak mga kabrid, mga malalaki na. Ako isa pa lang ang anak, and then maliliit na kasi syempre late na tayo nagdesisyon na makapag-asawa. Kasi yung mukha natin mga kabrid alanganin sa pangangasawa. So ayan binahin na natin pauwi mga kabrid ang ating daladalang bigay sa atin na blessing. Ayaw magpabayad ng ating kaibigan dahil syempre namumuhunan din siya. So tayo naiisip din natin yun. Business is business mga kabrid. Kaya sabi ko, kahit pa paano siya sa puhunan, ayaw niya talagang magtanggap ng kapalit ng kanyang binigay sa atin ng isang yulupin mga kabrid, tapos isang pusta nun. So solve talaga mga kabrid. So dadalhin ko na to kay pinsan, kangkas ko yung yung misis, saka yung anak ko sinama ko rin kasi ayaw rin magpaiwan mga kabrid. Tapos punta na kami dun sa bahay ni pinsan at ipapaano na namin, papatulong kami mag-ihaw at mag-gayat ng So makita nyo mayroon nang nakahandang malunggay. So alam na, papaksiwin muna, patuyo sa paksiw. Pag natuyo na siya sa paksiw, saka nalalagyan ng gata, and then patutuyuin ulit, tapos sasamahan na ng dahon ng malunggay mga kabrid. So ganun lang kasimple ang buhay dito sa probinsya mga kabrid. Minsan talaga may mga bagay na magaang sa mga kalooban mo, gaya ng mga tao yon magbibigay ng libre lang. So sana makabalik pa tayo dito na mabalikan siya kung ano man ang mayroon tayo kabrid, gaya ng mga alagang manok, kasi nagmamanok syempre pag probinsyano mga kabrid na tunay na talagang probinsyanong Bicolano, nagmamanok yan mga kabrid. Kami ay mga magulang namin yan ni Parikoy, GC Boy, isa talagang mga magmamanok, mga naglalaro sila. Kami ni GC Boy, ang maliit pa kami, ang hanap talaga namin is kumita, matuto ng maghanap buhay. So naglalaot kami, tapos manok, puro lang kami tingin sa mga laruan nila doon sa sa libangan ng ating mga ninuno or mga magulang natin. So tara, samahan nyo lang ko yan. Malapit na tayo kila pinsan, and then let's go na. Konting sharing din mga kabrid, konting sharing sa mga alaalang nagagawa namin dito habang nasa bakasyon mga kabrid. Ang aking mag-ina mga kabrid. Wow! At ang napakagandang sunset na pinasyalan namin dito sa malapit sa beach mga kabrid. So dun sa beach may mababaw sa dulo, doon kami pumunta. Ayan ang sarap ng experience mga kabrid. So ayan si GPC ba? Yan bang mga kabrid. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay. At ang aking kaibigan na si paring GC Boy mga kabrid, sana po ay lagi kang magtamasa ng kabutihang bagay galing sa Panginoon. Thank you.